Purihin ang Panginoon. God is good all the time. Minsan pa, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. May kasama po tayo rito. Ayan. Ayan. Purihin ng Panginoon. Ayan. Naririnig na rin siya. Hindi po tayo nag-iisa. May kasama tayo. Kasama natin si dating chairman, Saldanya. Dinahin ko sa kanya yung yung 20 years ako sa paglilingkod, wala akong nakuha. Sige, para tingin natin yan. Yan, maganda yun. Diba? Kasi ang dala niya, party list ng senior. Okay. Salamat, Panginoon. Samahan mo kami ni dating Chairman Gemo sa aming pagbubulay ng iyong Ebanghelyo. Buksan ang puso at isip ng mga manunood ng video ito. Amen. Kung wala man sa kanila ang iyong gusto, baguhin mo po ang kanilang kaisipan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Sabi rito ni Jesus sa 23 ng Lucas 34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Amen. Yan. Maliwanag ang salita ni Jesus. Ito po yun ang panahon na siya po ay inuusgahan ng mga tao hanggang sa ipinako sa krus. Pinahirapan hanggang kamatayan sa krus. Tingnan natin sa ang sabi ni Pablo, hanggang krus nga ba? Tingnan natin. Kailangan puro tayo basa ng Biblia. Anong sabi rito? Filipos 2:8. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Hanggang kamatayan ng krus. Doon po natapos ang pangangaral ng ating Panginoong Yesus about salvation. Siya po inatulan ng gobyerno ng Roma sapagkat isinakdal siya ng mga Hudyo, ng mga kababayan niya. Isinakdal siya. At ang Roman government naman ang nakakasakop sa Israel noong panahon na yon. Nasa ilalim ng otoridad ng Roman government ang Israel. Kaya ang umatol sa kanya ay ang Roman government. Yan. Kaya nung nakapako na po siya, bago siya malagutan ng hininga, ang sabi niya ay, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Totoo yan. Parang ganito po yan. Kung alam lang nila si Jesus ay tagapagligtas, ay hindi nila gagawin yan. Dahil wala silang kaalam-alam kay Jesus, kung sino si Jesus. Inatulan nila ng kamatayan. Inatulan nila ng kamatayan ang kanilang tagapagligtas. Ba't nakatampo ka? Sige lang. Ay, Ugasan lang namin siya. yan, sandali. Sinilas mo. Ayan. Kung alam lang nila na si Jesus ay tagapagligtas, tignan natin. Tagapagligtas ba si Jesus? Ayon sa Mateo, ito yung panahon na nagtatanong na si Jesus tungkol sa kanyang mga apostoles. Ito, Mateo 16. Ang sabi ni Jesus sa mga apostol, sila Pedro, sa chapter 16, verse 15. Kayo naman, ano ang sabi ninyo, sino ako? Tanong niya sa kanila. Ang tinatanong dito,
yung mga apostol na sila Pedro. Tandaan nyo po yan, ha? Ayan. Tinanong sila ni Jesus kung anong pagkakilala nila sa kanya. Tignan nyo po ang sagot ni Pedro. 16. Sumagot si Simon Pedro. Si San Pedro po ito. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Maliwanag sa salita ni Pedro sa tanong ni Jesus. Dito nyo malalaman ang revelation na talatang ito. Punta tayo sa 17. Ito, sabi ni Jesus kay Pedro. Sinabi sa kanya ni Jesus, yung kanya kay Pedro, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito, hindi iniiyag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Yung palang salita ni Pedro, yung sagot ni Pedro sa tanong ni Jesus, kung sino ako para sa inyo. Yun po pala ay salita ng Diyos. Ang Diyos po mismo ang sumagot sa tanong ni Jesus na sinalita naman ni Pedro, na pinatutuho naman ni Jesus kay Pedro. Amen. Oh, Pedro, hindi itinuro sa iyo ng sino man tao ito, kundi ng aking Ama na nasa langit. Si Jesus ba tagapagligtas? Ito po nakalagay, sabi ng Diyos, ang aking anak tagapagligtas. Siya ang Kristo. Ibig sabihin po ng Kristo, tagapagligtas. Kaya sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang ginagawa nila. Kasi po, hindi nila alam ng ating Panginoong Yesus. Siya po ang tagapagligtas. Kasi naman, ang alam kasi nila, ang tagapagligtas nila, isang hari na merong kaharian. Si Jesus po, nakita nila, lumaki sa piling ni Maria Jose. Kaya hindi sila makapaniwala. Ayan. Kaya kung alam lang nila kung sino itong si Jesus, hindi nila ipapako sa krus. Kaya sabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi nila alam na itong Jesus pala ay tagapagligtas ayon mismo sa salita ng Panginoon Diyos sa panahon na nagtatanong si Jesus kung sino siya. Okay? Huwag na po kayong tututol. Ang Diyos na po ang sumagot na ang kanyang anak ay siyang Kristo, siyang Mesiyas. Naalala niyo pa ba yung mga pantas ng mga anak si Maria, hinahanap nila yung bata, yung sanggol? Saan isinilang ang Mesiyas, sabi ng mga pantas? Sa saban. Di ba kaya Haring Herodes, sinabi niya, saan pinanganak ang Mesiyas? Ang hari. Talagang, alam na nila, talagang magkakaroon ng tagapagligtas. Hindi nila sukat akalain na yung Jesus na ito na pala. Si Jesus. O kung alam lang nila, sana hindi po nila ipinako sa krus. Kaya, nung nandun na po siya sa ibabaw ng krus, at malapit na pong mamatay, ang sigaw niya ay, isa lang, Ama, patawarin mo po sila. Bakit? Hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Alam niyo po, meron tayong babasahin dito. Meron tayong titignan. Tingnan natin.
tingnan natin yung salita ni Apostol Pablo o si Pablo. Sa wikang Hebreo, siya po si Saulo, yung pumatay kay San Esteban. Saulo, pangalan niya noon. Kasi Hebreo po si Pablo. Sa Hebreo, Saulo pangalan niya. Di ba yung si Saulo nagsalita na, bakit mo ako pinag-uusig? Yan nga si Saulo. Saulo. Ito po yung patutuho ni Pablo. Unang Timoteo 1:12. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus. Pasinin nyo ha. Kanino siya nagpapasalamat? Kay Kristo Jesus. Na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas para sa gawain ito. Sapagkat ako'y minarapat niyang at inirang na maging lingkod. Yan. Hindi nga siya karapat dapat mamamatay tao siya pero pinili siya ni Jesus. At itinalaga siyang apostol ng mga kahentilan. Kasi inirang niya ako. Yan. Upang maglingkod sa kanya, bagamat noong una nagsalita ko laban sa kanya. Laban kay Jesus. Bukod dito, hinusig ko siya, nilight. Sa kabila nito, kinahabagan ako ng Diyos. Sapagkat hindi ko nalalaman ng aking ginagawa nung hindi pa ako naniniwala sa kanya, kay Jesus. Nang hindi pa siya naniniwala kay Jesus, lahat ng paggawa, ginawa niya kay Jesus. Si Esteban, unang martir na katala sa Biblia na pinapatay ni Pablo. Chapter 7 ng Gawa. At hindi lang yon. Lahat ng makita ni Pablo, pinakukulong, pinahihirapan, at nilalait niya pa si Jesus. Pero anong sabi niya? Nagpapasalamat ako sa Panginoong Jesucristo. Kita nyo? Hinirang niya ako. Hindi ako karapat dapat, pero ginawan dapat ako. Sa tungkuling apostol sa mga hentil. Kita nyo po. Yan ang totoo. Kung alam lang nila na itong si Jesus ang kanilang tagapagligtas, hindi sana nila ito inatulan ng kamatayan. Pero dahil sa kawalan nilang kaalaman, yan ang ginawa nila. Kaya naman ang sabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila. Alam niyo po, ultimo, malapit na siyang mamatay. Yung mga masamang tao sa panahon niya, sila pa rin ang iniintindi niya. Ama, patawarin mo sila. Kasi walang kapatawaran ang ginawa nila. Totoo yun. Walang kapatawaran. Kaya siya mismo, pinamagitan sila ni Jesus sa Diyos. At hanggang ngayon, si Jesus ay nandun na sa langit, ay patuloy pa rin namamagitan sa mga tao. Tingnan po natin dito sa chapter 7. Meron po nakatala dito. Basahin po natin, ano? Dito po sa chapter 7 ng Hebreo, sa 24. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman. Hindi siya mahalinan sa kanyang pagkasaserdote. 25. Dahil nga riyan, lubusan niyang may liligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Nasa langit na po siya. Namamagitan pa rin si Jesus. Noong nakapako sa cross, namamagitan na siya para sa mga tao, sa Diyos. Nung nasa langit na,
namamagitan pa rin si Jesus para sa mga tao sa pagitan ng Diyos. Talagang mahal talaga tayo ni Jesus. Mahal na mahal po tayo niya. Kaya hindi niya po gusto na tayong mga tao ay mapahamak. Kundi ang gusto niya, lahat po tayo magtamo ng kaligtasan. Tingnan natin. Dito po sa basahin natin, ano? Unang Timoteo 2:3-4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makahalam ng katotohanan. Anong gusto ng Diyos? Lahat ng tao maligtas at malaman yung katotohanan. Ibig sabihin ng katotohanan, salita ng Diyos. 1:17-17. Ang problema sa tao, dinadala mo na yung katotohanan sa kanila, ayaw pa nilang tanggapin. Ayaw nilang tanggapin. Bakit? Alam niyo po, pag tinanggap niyo po yung katotohanan o salita ng Diyos, maraming mangyayari sa buhay mo. Kung dati drug addict ka, ito ka na drug addict. Nabubuhay ka sa bisyo, ito ka sa bisyo. Pag tinanggap mo na yung katotohanan, kahit anong sama mo, ito yung magpabago sa iyong buhay. Yung salita ng Diyos, yung katotohanan. Kaya ayaw tanggapin ng tao yan. Bakit? Sabi nila, ay, masarap ang buhay dito. Sky's the limit. Kita niyo? Sabi ng iba, at saka na lang. Saka ako na lang tatanggapin yan pag malapit na ako mamatay. May mga tao ganyan. Paano pag bigla kang binangungot, kaibigan? Ano pa tatanggapin mo? Diatol na lang ng Diyos. Wala na. Tapos ka na eh. So, ang dapat gawin? Tanggapin. Sino tatanggapin? Walang iba kundi ang katotohanan. 1:14-6. Panguli. Anong sabi ni Jesus? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Who is Jesus? The truth. Once na tinanggap mo ang katotohanan, ito yung magpapabago sa iyo ang buhay, kaibigan. Babaguhin ka niya. Bakit? Hindi papayag ang Panginoon na hindi ka mabago. Unless, artificial pala ang yung pagtanggap sa Kanya. Peke. Kunwari, may patanggap-tanggap ka pa. Kunwari, payak-iyak pa. Pero ang totoo, bisyo rito, bisyo doon, bisyo pa more. Akala nila, maloloko nila ang Diyos. Lokohin nyo, lelong nyo. Pero ang Diyos, hindi nyo maloloko yan. Kaya sa panahon natin ngayon, kaibigan, ano pa dapat natin gawin? Isuko ang buhay kay Jesus. In Christ alone. Kay Jesus lamang matatagpuan ang ating kaligtasan. Panguling talata. Ayon kay San Pedro, na ginamit ng Diyos sa sagot ni Jesus. Ito po. 4:12 ng gawa. Kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Amen. Walang ibang pangalan ang binigay ng Diyos kundi si
in Christ alone. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na tinuro mo sa amin sa pagkakataon na ito. Kung yung mga tao nanonood, nakikinig ng video ito, hindi ayon sa iyo kagustuhan ng kanilang pananampalataya, baguhin mo po sila. Salamat po. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. God is good all the time. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Like, share na share. Kayo mga nasiran, mag-share po kayo sa iba. Malay ninyo, pag-share ninyo, ito paling kailangan nila. Di po ba? Ha? Nawadat na kayong video ito, nasa maayos na kalagayan. God bless us all po. Ano? Minsan pa, Brother Manny Bautista. Ayun po ang kasama natin. Dating chairman game mo sa niya. Ayan, ano po? Sige po.